Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Nakatayo siya sa burol ng kanyang mga magulang, umiiyak sa likod ng itim na belo. Lahat ng nasa paligid niya ay naniniwalang wasak ang kanyang puso. Ang nagdadalamhating anak ng dalawang iginagalang na profesional. 3 araw bago iyon, natagpo ang wala ng buhay ang kanyang mga magulang sa sarili nilang silid. Sa mismong gabi ng Halloween, ang alarm system ng bahay ay na-disable mula sa loob. May mga palatandaan na tila may sapilitang pagpasok. Ngunit lumalabas na maaaring isinadya lamang iyon upang magmukhang may nangyaring pagnanakaw. Hindi matukoy ng mga investigador kung sino ang may alam ng security code. Pagkaraan, napansin nila ang kakaiba sa kilos ng anak. May mga detalyeng hindi tugma sa inaasahang asal ng isang nagdadalamhati. At nang simulan nilang usisain ang maliliit na piraso ng kwento, may lumitaw na mas mabigat kaysa sa inaakala ng lahat. Ang bawat detalye sa kwentong ito ay mula sa mga rekord ng korte, ulat ng pulisya at mga testimonya sa paglilitis. Kung ngayon mo pa lamang ito maririnig, maghanda ka. Dahil makikita mo kung paano nabunyag ang nasa likod ng isa sa pinakamaingat at planadong krimen sa loob ng isang pamilya sa Brazil at kung paanong isang simpleng pagbili ang naging susi sa paglalantad ng katotohanan. Upang maunawaan ang nangyari noong gabing iyon, kailangan mong makilala ang pamilyang ito. Si Manfred von Richthofen ay 49 na taong gulang, isang inhinyerong ipinanganak sa Germany. Pinamunuan niya ang DERSA, isang kumpanyang pag-aari ng estado na nangangasiwa sa sistema ng mga pangunahing kalsada sa São Paulo. Isa siya sa mga namahala sa proyektong Mario Covas Beltway, isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ang kanyang asawa na si Marisha ay isang Brazilian psychiatrist na may lahing Lebanese at Italyan, edukada at may malawak na koneksyon. Sa kanilang pagsasama, mayroon silang 2 anak, si Susan, 18 taong gulang, at si Andres, 15. Nakatira sila sa isang malaking bahay sa Brooklyn, isa sa pinakamayayamang lugar sa São Paulo. Ayon sa kanilang idineklarang ari-arian, umaabot ito sa humigit kumulang 5.5 million reais. Ngunit kalaunan, natuklasan ng mga investigador na may mas malaki pang halaga na nakatago sa mga account sa ibang bansa. Magiging mahalaga ang detalyeng ito sa mga susunod na pangyayari. Sa panlabas na anyo, isa itong pamilyang tila may lahat na: pera, katayuan sa lipunan, edukasyon, 2 anak na nag-aaral sa magagandang paaralan, at tahanan sa isa sa pinakamagandang komunidad sa pinakamalaking lungsod ng South America. Ngunit makalipas lamang ang 1 taon, pareho nang wala ang mga magulang at ang taong responsable ay matagal nang nakatira sa ilalim ng kanilang bubong. Si Susan ay isang mag-aaral ng batas sa Pontifical Catholic University of São Paulo. Marunong siyang magsalita ng 3 wika. Ayon sa kanyang mga guro, maayos ang kanyang pag-uugali at mahusay siya sa klase. Nag-aaral din siya ng ballet. Sa papel, siya ang perpektong anak. Ngunit noong unang bahagi ng 2002, nagsimulang makipagrelasyon si Susan sa isang lalaking hindi gusto ng kanyang mga magulang, si Daniel Cravinhos, 21 taong gulang, mula sa simpleng pamilya, walang trabaho at hindi nag-aaral. Madalas siyang gumagamit ng ilegal na bisyo. Malinaw ang paninindigan ni Manfred at Marisha. Ayaw nila ang lalaking ito para sa kanilang anak. Ngunit hindi nakinig si Susan. Noong Hulyo 2002, habang nasa bakasyon ng kanyang mga magulang, pinatira niya si Daniel sa kanilang bahay. Nang makauwi sina Manfred at Marisha at matagpuan siya roon, labis silang nagalit. May inihandang solusyon si Susan. Hiniling niya sa kanyang mga magulang na bilhan siya ng sariling tirahan upang doon sila tumira ni Daniel. Ngunit tumanggi si Manfred. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na maaari niyang gawin ang kahit ano, ngunit kailangan muna niyang kumita ng sarili niyang pera. Mahalaga ang linyang iyon.
Dahil para kay Susan, hindi kailanman bahagi ng plano ang magtrabaho para sa sarili niyang pera. Gusto niya ang mas madaling daan at pinutol iyon ng kanyang ama. Patuloy niyang nakikita si Daniel ng palihim. Mas lalong tumindi ang mga pagtatalo sa loob ng bahay. Nais ni Susan ang kalayaan nang hindi pinaghihirapan. Nais naman ng kanyang mga magulang na siya ay mag-mature at matutong tumayo sa sariling paa. Ang hindi alam ng lahat, nagsimula na palang pag-usapan ni na Susan at Daniel ang ibang uri ng solusyon. Isang planong tuluyang mag-aalis sa kanilang problema. Noong gabi ng ika-31 ng Oktubre, 2002, natulog sina Manfred at Maricia sa kanilang silid sa ikalawang palapag. Gabi ng Halloween. Isang karaniwang gabi. Wala silang dahilan upang maghinala. Sa ibaba ng bahay, may isang taong gumagalaw sa dilim. Isang taong kabisado ang bawat sulok ng tahanan. Isang taong alam kung nasaan ang control panel ng alarm system at kung paano ito patayin. Na-disable ang alarm. Ang pintuan sa harap ay na-unlock mula sa loob. 2 lalaki ang pumasok. May dala silang mga gamit na maaaring makapanakit. Tahimik silang umakyat sa ikalawang palapag at marahang itinulak ang pinto ng silid. Mahimbing ang tulog ni Manfred at Maricia. Ang sumunod ay nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Paulit-ulit silang hinampas habang nakahiga pa sa kama. Malubha ang naging pinsala. Si Manfred von Richthofen at si Maricia von Richthofen. Kapwa wala nang buhay sa sarili nilang silid sa gabi ng Halloween, habang ang isang taong pinagkatiwalaan nila ay naghihintay sa ibaba at nakikinig. Matapos ang insidente, sinubukang pagtakpan ng mga umatake ang nangyari sa pamamagitan ng pagpapanggap na may naganap na pagnanakaw. Ikinalat ang mga papeles sa loob ng silid-aklatan. Binuksan ang mga drawer. Sinadyang guluhin ang ilang bahagi ng bahay. Ang perang nakita sa loob ay kinuha. Simple ang layunin. Magmukhang may mga estrangherong pumasok, nagnakaw, at pumatay sa mga may-ari ng bahay. Kinabukasan, bumalik sa bahay si Susan kasama ang kanyang 15 anyos na kapatid na si Andres. Sabay silang pumasok. Tinawag ni Susan ang kanilang mga magulang, ngunit walang sumagot. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Doon nila nakita ang kanilang mga magulang na wala ng buhay. Tumawag si Susan sa pulisya. Hysterical siya. Si Andres naman ay tila tulala. Isang 15 anyos na batang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang mga magulang. Walang kaalam-alam sa tunay na nangyari. Ngunit may pagkakamali sa ginawang pagpapanggap ang mga responsable. At mapapansin iyon ng lead detective sa loob lamang ng ilang oras. Matapos siyang pumasok sa bahay, dumating ang mga investigador sa mansyon sa Brooklyn. Sinuri nila ang buong lugar at sa loob ng ilang oras, 2 bagay ang agad nakapansin-pansin. Una, ang umano'y pagnanakaw. Ang mga papeles sa silid-aklatan ay nakakalat, ngunit tila masyadong pantay at maingat ang pagkakaayos. Ang mga drawer ay nakabukas, ngunit walang nawawala maliban sa pera. Ang gulo ay parang nilikha ng isang taong hindi pa nakakita ng totoong eksena ng pagnanakaw. Ikalawa, ang alarm system. Hindi ito pinasok o nilampasan mula sa labas. Ito ay na-disable mismo mula sa control panel sa loob ng bahay. Ibig sabihin, may isang taong may alam ng security code at sadyang pinatay ito bago pa mabuksan ang pintuan sa harap. Ibig sabihin noon, may taong mula mismo sa loob ng bahay ang sangkot. Isang taong may access, isang taong sapat ang tiwala ng mga biktima upang makatulog sila nang walang pag-aalala. Sinimulan ng mga investigador na suriin ng mabuti ang lahat ng konektado sa pamilya. Ang kasambahay, ang mga kasamahan ni Manfred sa DERSA, ang mga pasyente ni Maricia, at maging ang mga anak. Ngunit may isang kilos ang isang miyembro ng pamilya sa mga araw matapos ang insidente na nagbago ng lahat. Mula sa hinala, naging halos katiyakan. Nang unang makausap ng pulisya si Susan,
Tila siya ay labis na nagdadalamhati, umiiyak, nanginginig, isang anak na tila nasa matinding pagkabigla. Ngunit wala pang 24 na oras matapos ang nangyari. May mga nakakita sa kanya sa swimming pool ng kanilang bahay, kasama ang nobyo niyang si Daniel. Kalma siya. Parang magaan ang pakiramdam. Sa itaas lamang ng bahay na yon, ang silid kung saan natagpuan ang kanyang mga magulang ay hindi paganap na nalilinis. Pagdating ng 3 ng Nobyembre, 19 na kaarawan ni Susan, iyon din ang araw ng libing ng kanyang mga magulang. Dumalo siya sa burol. Umiyak siya sa harap ng puntod. Ginampanan niya ang papel ng nagluluksa. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nagdaos siya ng isang pagtitipon para sa kanyang kaarawan kasama ang mga kaibigan. Noong umaga, inilibing ang kanyang mga magulang. Pagsapit ng hapon, siya ay nagdiriwang. Isinulat ng mga investigador ang bawat detalyeng ito. Ang paglangoy sa pool, ang birthday gathering, ang nobyong halos hindi humiwalay sa kanyang tabi. Unti-unti silang bumubuo ng larawan. Ngunit kailangan pa rin nila ng konkretong ebidensya. Hindi sapat ang kahina-hinalang kilos lamang. Kailangan nila ng bagay na mag-uugnay kay Susan sa krimen. Hindi lamang sa pag-uugali, kundi sa aktwal na pangyayari. At dumating ito mula sa huling taong inaasahan ng mga sangkot. Ilang araw nang minamanmanan ng mga investigador sina Susan at Daniel. Sinusubaybayan ang kanilang galaw. Kinakausap ang mga kaibigan at kapitbahay. Naghahanap ng anumang detalye na hindi tugma sa kanilang mga kwento. At pagkatapos, natagpuan nila ang hinihintay nilang piraso ng ebidensya. May nakatatandang kapatid si Daniel, si Christian Craviños. Ilang araw lamang matapos ang nangyari, bumili si Christian ng isang bagong motorsiklo. Binayaran ng cash gamit ang tig-100 real na mga perang papel. Halagang mahirap ipaliwanag para sa isang taong walang regular na pinagkakakitaan. Dahil sa pagbiling iyon, napunta si Christian sa radar ng mga investigador. Dinala siya para sa pagtatanong, saan nanggaling ang pera? Samantala, nagbigay ng pangalawang pahayag si Susan sa pulisya. 2 oras siyang tinanong. Hinanap ng mga investigador ang anumang hindi tugma, mga pagkakasalungatan. Bitak sa kanyang kwento, kahit maliit na detalye na hindi pareho sa una niyang salaysay. Ngunit hindi si Susan ang unang bumigay. Ang unang nagsalita ay ang kapatid na bumili ng motorsiklo. Noong 8 ng Nobyembre 2002, sa ilalim ng matinding pagtatanong, umamin si Christian. Isinalaysay niya ang lahat. Kung sino ang nagplano, sino ang nagsagawa, at sino ang nagbukas ng pintuan noong gabing iyon. Nang magsalita si Christian, wala nang puwang si Daniel para umiwas. Umamin din siya. Ang kanyang bersyon ay tumugma sa mahahalagang detalye ng sinabi ng kanyang kapatid. At pagkatapos, umamin din si Susan. Pare-pareho ang kanilang kwento. Ayon sa kanilang salaysay, ilang buwan umanong pinagplanuhan ni Susan ang lahat. Gusto niya ang mana. Hinikayat niya si Daniel na tumulong. Isinama naman ni Daniel ang kanyang kapatid na si Christian. Nagkasundo silang paghahatian ng pera matapos mawala ang mga magulang. Noong gabi ng Oktubre 31, si Susan ang nag-disable ng alarm system mula sa loob ng bahay. Siya rin ang nag-unlock ng pintuan sa harap. Pumasok sina Daniel at Christian. Umakyat sa 2 palapag at doon naganap ang pag-atake habang natutulog ang kanyang mga magulang. Habang nagaganap ang lahat sa itaas, naghihintay si Susan sa ibabang palapag. Nang matapos ang pag-atake, nagtulungan silang tatlo upang ayusin ang eksena at magmukhang may sapilitang pagpasok. Ang taong nagbukas ng pintuan para sa mga umatake ay siya ring tumawag sa pulisya kinabukasan. Siya rin ang umiyak sa libing. Siya rin ang nakita sa swimming pool. Makalipas ang 24 na oras, ang sarili nilang anak. Ngunit ang tunay na nagpakilala kung sino si Susan ay ang nangyari sa loob ng himpilan ng pulisya. Habang isinasagawa ang kanilang mga pag-amin at pagbibigay ng pahayag, napansin ng mga investigador
na si Susan at Daniel ay nagpapakita pa ng lambingan sa isa't isa. Magkalapit, komportable, tila walang bigat na dinadala. 8 araw pa lamang ang lumipas mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, may sinabi si Susan sa hepe ng pulisya. Isang linyang kalaunan ay inulit din sa korte. Sinabi niya, "Nais kong maparusahan ng matindi ang mga taong pumatay sa aking mga magulang." Pagkasabi nito, lumingon siya at ngumiti kay Daniel. Ang lalaking umaming responsable sa pagpatay na nakatayo lamang sa kanyang tabi. Patuloy siyang umaarte. Patuloy na ginagampanan ang papel ng nagdadalamhating anak. Hindi niya napansin na bawat galaw niya ay matamang inoobserbahan ng mga investigador. Inaresto silang 3 at sinampahan ng kasong homisidyo kwalifikado, ang katumbas sa Brazil ng first-degree murder o planadong pagpatay. Habang hinihintay ang paglilitis, pansamantalang inilagay si Susan sa house arrest at ang ginawa niya sa isang panayam sa pambansang telebisyon sa panahong iyon ang lalo pang nagpaalab sa damdamin ng buong bansa laban sa kanya. Si Susan ay dinala at ikinulong sa Carandiro Women's Penitentiary. Noong Disyembre 2004, naghain si Susan ng habeas corpus, isang legal na kahilingan upang makalaya habang hinihintay ang paglilitis. Tinanggihan ito. Muling naghain noong Hunyo 2005. Sa pagkakataong iyon, pinabora ng korte ang kanyang petisyon. Nakawala si Susan at pinayagang maghintay ng paglilitis sa ilalim ng house arrest. Habang nasa labas, pumayag siyang magbigay ng panayam sa pambansang telebisyon, una sa Veja Magazine at pagkatapos sa Fantastico, isa sa pinakamalaking Sunday night show sa Brazil. Sa harap ng kamera, umiyak si Susan. Nanginginig ang kanyang boses. Hirap siyang magsalita. Nakiusap siyang maunawaan siya ng publiko. Para sa marami, kapani-paniwala ang kanyang pagganap. Milyon-milyong manonood ang nakatutok. Ngunit may hindi alam si Susan. Bago pa umandar ang mga kamera, may isang taong nag-record sa likod ng entablado kung saan makikita ang kanyang mga abogado na nagbibigay ng malinaw na gabay kung paano siya kikilos at magsasalita sa harap ng publiko. Lumabas ang footage na iyon. Nakita ito ng buong Brazil. Agad ang naging reaksyon, galit at pagkadismaya. Kinabukasan, naghain ng mosyon sa korte ang piskal na si Roberto Tardelli. Noong ika-12 ng Abril 2006, isang araw matapos ipalabas ang panayam sa Fantastico, muli siyang inaresto. Ang mga luhang itinuro sa kanya kung paano ipakita ay naging isa sa mga pinakatumatak na imahe ng kaso. Isang babaeng kinasuhan sa pagplano sa pagkamatay ng sariling mga magulang. Ginabayan umano kung paano magmukhang nagdadalamhati sa pambansang telebisyon. At nahuling may ebidensyang sumusuporta rito. Itinakda ang paglilitis noong Hulyo 2006. At bago pa man ito magsimula, inilatag ng prosekusyon ng pinansyal na motibo. Ang dahilan na magbibigay linaw sa lahat ng nangyari. Ayon sa idineklarang ari-arian, ang pamilyang von Richthofen ay may kabuuang halaga na 5.5 milyon reais. Iyon lamang ang naipahayag nila sa publiko. Ngunit naniniwala ang mga investigador na mas malaki pa ang tunay na halaga. Ayon sa mga dokumento ng korte, nagbukas si Manfred von Richthofen ng 2 anonymous na account sa mga bangko sa Switzerland. Ayon sa investigasyon, ang mga account na iyon ay naglalaman ng hindi bababa sa 10 milyong reais. Ang perang iyon ay nagmula sa DERSA. Ang proyekto ng Mario Covas Beltway ay may nakalaang budget na humigit kumulang 300 at 40 milyong dolyar. Ngunit nang matapos, umabot ito sa higit 1 bilyong euro. Pinaniniwalaan ng mga piskal na kumita si Manfred ng milyon-milyon mula sa sobrang gastos ng proyekto. At heto ang pinakamahalagang detalye. Ang mga Swiss accounts ay di umano'y nakapangalan kay Susan hanggang siya ay maging 18. At noong Nobyembre 2001, isang taon bago ang krimen, kung totoo ito,
hindi lamang sa mansyon ng pamilya at sa idiniklarang ari-arian, maaaring makakuha si Susan. May potensyal siyang ma-access ang milyon-milyong nakatago sa labas ng bansa at walang makakahadlang sa kanya mula dito pag natapos na ang kanyang sentensya. Iyon ang tunay na motibo, hindi isang simpleng dalagita na naimpluwensyahan ng nobyo. Isang batang babae na malinaw na nauunawaan kung ano ang makukuha niya mula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. May hawak ang mga piskal, ang mga pag-amin, ang mga luhang itinuro kung paano ipakita, at ang pera. Ngunit ang sasabihin ng sariling kapatid ni Susan sa witness stand ang tuluyang mag-aalis ng anumang pagdududa kung sino ang nagplano sa lahat ng ito. Nagsimula ang paglilitis noong 17 ng Hulyo 2006. Haharapin ng tatlo, si Susan, Daniel at Christian ang hurado. Ang kaibahan sa loob ng korte ay kapansin-pansin. Si Susan ay isang mag-aaral ng batas, marunong sa maraming wika, may pagsasanay sa balet, at lumaki sa isang mansyon. Samantalang sina Daniel at Christian ay mula sa simpleng pamilya. Wala silang matatag na trabaho. Akma ang kanilang profile sa inaasahan ng publiko sa mga suspek. Si Susan hindi, at iyon mismo ang punto ng prosekusyon. Pinangunahan ni Prosecutor Roberto Tardelli ang kaso para sa estado. Tinawag niya si Susan na utak ng plano. Siya ang nag-ayos ng lahat ng detalye. Siya ang nag-disable ng alarm. Siya ang nagbukas ng pintuan. At siya ang may pinakamaraming pakinabang sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dinala ni Tardelli sa hurado ang bawat ebidensya. Ang na-disable na alarm, ang pagpapanggap ng pagnanakaw, ang pool na pinuntahan kinabukasan, ang ngiting ipinakita ni Susan kay Daniel sa himpilan ng pulisya habang hinihiling sa mga opisyal na parusahan, ang pumatay sa kanyang mga magulang, at ang luhang itinuro sa kanya sa pantastiko. Patunay na kaya niyang gumawa ng pekeng kalungkutan sa utos. Sa paglilitis, inakusahan ni Susan si Daniel sa lahat. Sinasabi niyang pinilit siya nito. Ayon sa kanya, ang abogado niyang si Dinavaldo Barney ay nagsabi na wala siyang tunay na motibo. Isang batang babae lamang siya na naimpluwensyahan ng nobyo na iniirog niya. Ngunit nagsalaysay ng ibang kwento sina Daniel at Christian. Sinasabi nila, si Susan ang nagnanais na mamatay ang kanyang mga magulang. Siya ang humikayat sa kanila na isagawa ang plano. Siya ang nagplano sa lahat ng ito. Sinubukan ng depensa ang isa pang anggulo. Nagpatotoo si Daniel na si Susan umano ay pinabugbog ng kanyang ama. At iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mawala ang kanyang ama. Pagkatapos, tumayo sa witness stand ang nakababatang kapatid ni Susan, na si Andres. Noon ay 19 na siya. Isang estudyante sa USP. Nagpatotoo siya ng humigit kumulang 3 oras. Bago siya magsimula, humiling si Andres sa hukom na hindi niya gustong humarap sa mga akusado. Ayaw niyang harapin ang kapatid niyang si Susan o ang mga kapatid na lalaki ng Greenhouse sa loob ng korte. Pinayagan ito ng hukom. Pagkatapos, isa-isa niyang pinabulaanan ang mga claim ng depensa. Abuso? Sinabi ni Andres, hindi kailanman sinaktan ng kanilang ama si Susan. Sinasabi rin ng depensa na ang mga magulang ay mga alkoholiko. Pinatunayan ng autopsy. Wala sa dugo ng biktima ang alkohol. Ngunit, ipinakita ni Andres ang ibang bagay, isang detalye na nagpakita kung sino talaga si Susan. Kahit na nasa likod siya ng rehas, nagpatotoo siya na pagkatapos ng krimen, pinilit siya ni Susan sa emosyonal na paraan. Sinubukan niyang kontrolin ang mana. Nangako siyang isusuko ang mga ari-arian, ngunit hindi niya ito tinupad. Mula sa kulungan umano'y, pinapabantayan niya si Andres. Pinapabilang ang mga gamit sa bahay, kubyertos, pinggan, muebles. Sinusubaybayan bawat item na inaakalang kanya. Nagpatotoo rin siya tungkol sa isang armas na natagpuan na nakatago sa loob ng isang stuffed bear. Sinasabi ng depensa na kay Andres iyon. Itinanggi niya. Pinatunayan niya na kay Susan iyon.
Natagpuan niya rin ang isang nakasulat na dokumento na inihanda ni Susan. Ebidensya ng kanyang pagtatangka na manipulehin si Andres. Ganap na naputol ang ugnayan sa pagitan ng magkapatid. Natukoy ni Prosecutor Tardelli ang 14 na pagkakasalungatan sa mga pahayag ng 3 akusado. Ginamit niya ang bawat isa sa cross-examination. Sa kanyang closing argument, humiling si Tardelli ng 50 taon na sentensya para sa bawat akusado. Ipinakita niya si Susan bilang utak ng krimen. Planado, tuso at buong-buong alam ang ginagawa niya. Nagpulong ang hurado. Noong ika-22 ng Hulyo 2006, ibinalik nila ang kanilang hatol. Si Susan von Richthofen, guilty 39 na taon at 6 na buwan. Si Daniel Craviños, guilty 39 na taon at 6 na buwan. Si Christian Craviños, guilty 38 taon at 6 na buwan. Inuri ng korte ang mga pagpatay bilang triplemente kwalifikato laban sa mga biktima na walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili at ginawa sa paraang moral na lubhang kasuklam-suklam. Ayon sa batas ng Brazil, ang maximum na panahon ng pagkakakulong na maaaring aktwal na pagdaanan ng sinuman ay 30 taon, kahit gaano pa kahaba ang sentensya. Sinabi ng abogado ni Susan, si Maro Otavio Natif, sa mga reporter na labis siyang nalungkot. Hindi niya iaapela ang hatol, ngunit susubukan niyang bawasan ang sentensya. Ang anak na nagplano sa pagpatay sa kanyang mga magulang para sa mana ay magbabayad ng dekada sa loob ng kulungan. Ngunit hindi nagtatapos ang kwento sa hatol. Ang nangyari sa pera at ang kapalaran ng kapatid niyang iniwan niya ay nagpatunay sa hurado kung sino talaga si Susan. Inilipat si Susan sa Santa Maria Eufrasia Penitentiary. Mula sa loob ng kulungan, patuloy siyang nakapaghimok ng balita. Ayon sa mga psychiatric evaluation, siya ay na-diagnose na may sociopathy. Noong 2018, tinanggihan ng hukom ang kanyang hiling na maagang paglaya. Binanggit ang kanyang egocentrism at narcissistic personality disorder bilang mga katangiang direktang may koneksyon sa krimen. Ngunit, ang hatol na pinakabinibigyang diin ay dumating noong Pebrero 2011. Idineklara ng korte na hindi karapat-dapat si Susan na matanggap ang mana ng kanyang mga magulang. Ang mismong bagay na pinagpatay niya, ang mana, ay hindi niya kailanman makukuha. Bawal sa batas ng Brazil na pakinabangan ni Susan na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sinubukan niyang humingi ng alimony mula sa ari-arian ng pamilya. Tinanggihan. Sinubukan niyang impluwensyahan ang pamamahagi ng mga ari-arian mula sa kulungan. Nabigo. At ang 15 anyos na batang lalaki na unang nakakita sa mga katawan ng kanilang mga magulang na hindi alam na ang kapatid niyang si Susan ang may sala ay naging nag-iisang tagapagmana. Siya mismo ang nag-administer ng estate. Ang mana na pinatay ni Susan para makuha, napunta sa kapatid na kanyang binigyang trauma. May isa pang detalye tungkol kay Andres na nagpakita kung gaano kalawak ang manipulasyon ni Susan, kahit bago pa man magsimula ang paglilitis. Matapos ang krimen, lumitaw ang isang handwritten note, di umano'y isinulat ni Andres. Isang liham ng kapatawaran na nakatuon kay Susan. Nakasulat dito, ang magpatawad ay pagbukas ng puso. Hindi lamang ko pinatawad ang aking kapatid na si Susan, kundi mahal ko pa rin siya. Lalo na ngayon, siya ang pinakakailangan ng pagmamahal. Sa kabila ng sakit, pinaniniwalaan ng publiko na pinatawad siya ng kanyang mga magulang. Ginamit ito ng depensa bilang ebidensya. Ipinakita nila ito upang patunayan na kahit ang sariling kapatid ni Susan ay naniniwalang karapat-dapat siyang patawarin. Ngunit sa paglilitis, nagpahayag si Andres na pinilit siya na isulat ang liham. Pinilit siya ni Susan sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Denivaldo Barney, isang traumatized na teenager na napuwersa gumawa ng liham na magsisilbing suporta sa kaso ng kanyang kapatid.
Kinumpirma ito ni Prosecutor Tardelli. Tinawag niya itong isang maruming panlilinlang. Nang pansamantalang makalaya si Susan sa habeas corpus noong 2005, personal na bumisita si Andres kay Prosecutor Tardelli. Sinabi niya kay Prosecutor Tardelli na natatakot siya para sa kanyang buhay. Dumadalaw si Susan sa bahay kung saan nakatira si Andres kasama ang kanyang tiyuhin at lola. Binibisita niya lalo na kapag mag-isa ang lola. Kumukuha siya ng mga larawan kasama ito. Tumanggi si Andres at ang kanyang tiyuhin na tanggapin si Susan sa kanilang tahanan. Pinatawad siya ng lola. Ngunit sinabi niyang hindi niya kayang magsalo ng bubong kasama ang kanyang apo. Mula noong bisperas ng Pasko 2002, hindi na bumisita si Andres kay Susan. Hindi niya kailanman pinag-usapan ng publiko ang krimen. Nang sabihin ni Susan na tinatawagan niya si Andres linggo-linggo, habang nasa release, bihira lang siyang sumagot. Kapag sumagot man, nauuwi ito sa pagtatalo. Noong Enero 2023, nakalaya si Susan von Richthofen sa bilangguan sa pamamagitan ng parola. Nakapaglingkod siya ng 16 na taon. Lumipat siya sa rural na Angatuba, malapit sa mga kamag-anak ni Daniel. Sa simula, namuhay siya ng tahimik. Ngunit, noong Pebrero 2023, inanunsyo niya sa social media na magbubukas siya ng online store. Ang babaeng pumatay sa sariling magulang para sa pera, ngayon ay nagtangkang bumuo ng negosyo bilang isang malayang mamamayan. Agad na nagkaroon ng negatibong reaksyon ng publiko. Nagsimula siyang makipagrelasyon kay Felipe Sakini Munice, isang doktor. Noong 2023, nabuntis siya at ipinanganak ang isang anak na lalaki noong 2024. Noong Disyembre 2023, pinalitan niya ang kanyang legal na pangalan. Siya ngayon ay Susan Luis Magnani Munice, apelyido ng kanyang lola sa ina at ng kanyang partner. Ang von Richthofen na pangalan, ang pangalan ng pamilyang kanyang winasak, ay tuluyan ng naalis pagsapit ng Enero 2026. Si Susan ay namumuhay nang malaya sa ilalim ng parole sa Brigang Kapalista. Si Daniel Craviños ay nakalaya rin at iniulat na kasal na. Si Christian Craviños ay nakalaya rin. Ngunit muling naaresto noong 2018 matapos ang isang away at nakatanggap ng karagdagang 4 na taon na sentensya. Si Andres von Richthofen ay hindi kailanman nagsalita sa publiko tungkol sa kanyang kapatid. Siya ang humahawak sa mana na pinangarap ni Susan. Itinayo niya muli ang kanyang buhay ng tahimik, malayo sa kamera at malayo sa kanya. Si Susan ay tinanggal ang pangalan ng pamilya. Si Andres naman ay pinanatili ito. Siya ang huling von Richthofen. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.